Good afternoon, everyone, and today I'm gonna discuss a chain of infection. Oh, actually, but yeah, chain of infection. First, I hope you can see the words, and sorry for the shaking. More shaking. First one, we have we're gonna tackle about the agent. Agent is like the microorganism that causes the infection, like bacteria, virus, fungi, and protozoan. But first, let's tackle bacteria. Um, we're gonna differentiate what disease that bacteria causes and virus causes. Basta alamin lang natin na pag virus, hindi siya nagagamot. Kusa siyang gagaling. Kusa siyang gagamot. Pero bacteria, nagagamot siya. Kaya, um, ano yun, piniprescribean ka ng antibiotic or something like that. Pag virus, hindi talaga siya. So, example ng virus, um, flu. May tama ba? Hindi ko rin alam. Pero yun, um, example ay basta, alam nyo na yun. Fungi naman, opportunistic siya kung saan mahina yung immune system mo, dun siya aatake. Like, sa HIV patient, kapag HIV patient, mahina yung resistensya mo, yung immune system, doon pumapasok or nag-a-attack fungi or fungal infection. Protozoa naman, ito ay nanggagaling sa mga animal or plant like na ina-absorb natin sa katawan natin, doon pumapasok or nagkakos siya ng infection. Kapag like galing sa animal or plant, matik na protozoan. Also, sa reservoir naman, environment siya, like lahat ng bagay pwede mag-environment, even our body. And basta yon, pag sinabing reservoir, environment agad yan. Portal of exit naman, or secretions. Ang um, portal of exit, kung saan nagsisecrete ang agent. Like, kunwari, ihi, di ba? Through urinating, nag nag-ano yung agent lumalabas. And mode of transmission naman, we have four. We have airborne, droplet, vector, and vehicle. Kapag masasabi natin airborne, wait lang, kapag respiratory disease naman um, yung sakit, either airborne lang yan or droplet. But, kapag i-differentiate yung dalawa, pag airborne, mahahawa ka, kahit 6 feet or more yung layo mo sa may sakit, like, tapos, ang airborne naman, may tatlong sakit lang siya. Measles, tuberculosis, tsaka varicella or varicella. But ang varicella ay chickenpox kung tinatawag sa atin, chickenpox siya. So, kapag respiratory disease, pero hindi, wala dito sa tatlo, matik na droplet na yan, like HIV, whooping cough, pertussis, droplet na yan siya. Tapos, vector, mga infection or sakit na nanggagaling sa mga living organism. Like, kapag rabies, kapag nakagat ka ng aso,
vector siya kasi galing siya sa living organism. Or kapag nakagat ka ng lamok, dengue, vector yung mode of transmission nun. Kapag nagkaroon ka ng leptospirosis, vector din siya. Dahil galing siya sa mga buhay na living organism. Vehicle naman, ito syempre yung kabaliktaran ng vector kung saan yung vehicle ay galing naman siya sa mga non-living organism. Pwede ito sa mga pagkain nga na nakakonsume natin, hepatitis, ganyan, nasa vehicle na siya. Kasi hindi naman living organism yung mga pagkain. Like, yun nga, yung mga street food, ganyan. Mode of transmission yun. Sabi ni sir, marami daw itong items sa exam dahil mag-ano raw siya. Magbibigay siya ng mga sakit, tapos ialamin natin kung airborne siya, or droplet, or vector, or vehicle. Kaya, doon tayo mag-focus. Portal of entry naman, meron tayong CC. May 4 na portal of entry. Yung una ay skin kapag open yung skin mo, na pumapasok yung agent infection. Pag open skin or open wound, yun yung portal of entry, skin. Like leptospirosis nga, dahil 'di ba, hindi ka naman magkakaroon ng leptospirosis kapag sumulong ka sa baha tapos wala ka namang open wound, wala ka namang sugat. Open wound talaga yan. Tapos yung eye, ingestion. Lahat ng nakakain mo. O portal of entry yun, lahat ng nakakain, kinain mo. So, nandiyan din papasok yung mga yung protozoan. Saka, tapos, skin, sex. Like HIV na sakit, STD, sex yan. Tapos yung last naman ay inhalation. Nandiyan na kapag airborne, kapag measles, tuberculosis, HIV, COVID, ay dapat yung droplet pala mahahawa ka lang kapag 6 feet, less than 6 feet siya. So kaya yung isang prevention sa COVID-19 dati ay social distancing. Tapos pag airborne naman, nakakahawa siya more than 6 feet or more than, ganun. Tapos susceptible host naman, masasabi natin susceptible host, siya ay immunocompromised. Ano ba yung mga taong immunocompromised? Sila yung super baba ng immune system, like Masya, wala ka dyan ng alas 12. Bukod taran, pinitestaran kang dati, buwan doon. Susceptible host like cancer patient, pregnant women. Tapos doon, HIV patient.